Naobserbahan ngayon ang isang pawikan na nailigtas matapos matagpuan sugatan sa Manila Bay. Ayon sa mga eksperto, sakaling bumuti na ang kalagayan ng pawikan, ay kailangan itong ibalik sa dagat. May news to go si Julia Segovia. Sa Manila Zoo, dinala ng Philippine Coast Guard ang pawikang namataan umano ng isang mangingisda habang naglalayag sa baybayin ng Manila Bay hapon itong linggo. Halatang nangihina, may gasgas at natukla pa ang balat ng sea turtle na Olive Ridley nang i-rescue ng mga taga-Coast Guard. May bigat na 30 kilo ang pawikang nailigtas na itinuturing na pinakamaliit na sea turtle species. Maaring stress yung pawikan. At isa pa, siguro dahil sa pagtama ng malalaking alon, so may internal organ sigurong naapektuhan, so kaya nanghina. Posibleng naligaw raw ang pawikan matapos anurin ng malalakas na hampas ng alon. Parang skin lang yan na gasgas. Mga superficial lang naman ng mga gasgas. Siguro yung mga sa mga bato na dinaanan niya nung papunta siya dito sa may coast. Wala naman siyang grabing external injuries. Mabilis din namang nakarecover ang pawikan ng ilublob ito sa Turtle Pond ng Manila Zoo. Pero ayon sa mga eksperto, dapat muli raw pakawalan sa tubig alat ang pawikan. Ang pawikan hindi pwede in captivity kasi kailangan nasa dagat siya. So ang agreement namin with DENR, kapag merong nata-turnover sa amin ng pawikan, immediately i-inform namin sila, kunin nila dito, tapos i-release nila sa dagat. Bagaman walang tinamong grabing galos ang pawikan, under observation pa rin ang internal organs nito. Posible raw kasing nakakain ng basura mula sa Manila Bay ang sea turtle. Kumakain sila ng jellyfish in the wild. Ang itsura ng cellophane, pag nasa dagat, mukha siyang jellyfish. So kinakain nila yung plastic, hindi natutunaw, bumabara sa tiyan, so namamatay yung mga pawikan. Nakatakdang pakawala ng DENR ang pawikan sa dagat oras na masuri at mapatunayang kaya na ng kalusugan nito. Julio Segovia, GMA News.